Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios na usab sa higayon og oportunidad nga ania gihatag niya kanato nga makapadayon kita sa ato ang buluhaton og standby sulod lamang sa pipila ka minuto ako usab magapakiguban kaninyo ning adlaw karon alang sa ato nga pagpamalandong. Bagaan po na kita sa pagbukas sa ato ang buluhaton. Kanimo Dios nga langit non once again. Salamat sa oportunidad na usab nga imong gitugot nga padayon kami o Dios nga makapamalandong sa imong pulong o makahisgot o Dios sa mga tupiko, mga hilisgutan nga makatabang man sa among pagkinabuhi samtang padayon kami o Dios sa pag-alagan, pagsunod diha sa imong pagbulutan. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa ini nga stasyonan sa radyo dinhi sa tibuok Baganga kung asa naabot among signal. At the same time sa among mga Facebook friends, mga naka-follow ni ini nga Facebook page and some nga naka-locate Ginoo ni ini nga maong YouTube channel. Lord God, I pray nga ang imong balaang pulong ang mga hilisgutan from time to time mag-convect ginamit imong pulong pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu ganhi sa matag-usa na kinabuhi o sa tanan nga paminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Niini ka rin gayon na usab ka bililhon o maayong oportunidad alang kanato nga padayon kita gitagaan sa Dios og lugway sa kinabuhi, no? Iya kitang gi-sustain, iya kitang gi-restore ang kusog na atong nagamit kagahapon sa tanan ng mga buluhaton o ani kita karon padayon nga baskog kumaayong panlawas o makahimo kita sa ato nga gina-expectar na makabuhaton ining adlaw karon. O usa sa mga importante kaayo nga mga gina-expect usab og makaglorify diha sa Ginoo mao ang pagpatalinghog sa iyang pulong o pagdangop diha kaniya pinagi sa pangamuyo nato. Now niini karong higayon ato ang itugyan atong bulaton diha sa Ginoo atong panahon atong dalunggan atong mga talinga no sa taga Baganga sa mga Dabawinyo at hatag na to for the meantime, no? Paminaw na to ang pulong sa Ginoo. Ang atong hisgutan karon is, does God always answer prayer? No? Ang Dios ba kanunay bagin siyang nagatubag og mga pag-ampo? Kanunay ba siyang answer sa ato ang mga prayers sa ato ang pagkinabuhi? Maybe gala ikaw aduna kay personal nga tubag or conviction may tungod niini, but I hope nga preparado ang imong nga kasing-kasing karon sa pagdawat og sa mensahe karon nga ato mapamalandungan. No? Does God always answer prayer? Now, ani kita karon sa ika-5 no? sa mga common questions about prayer. Mao kini atong masugatan from time to time. And maybe naakay mga question nga pariho sab anggid-anggid ni ining pangutana karon. Now, does God always answer prayer? For me, yes, of course. No? God answers our prayers. Always good, no? But not all of our prayers are granted for our best. The reason is para sa ikaayo na to. Nagatubag ang Dios pero dili tanan tubag niya okay or oo, granted, dili tanan, pero always siya nagatubag kanato. The yes, wait, and no are God's basic answers, and we want only the yes of it.
sometimes ang atong pagkilala o ang atong pag-approach diya sa Ginoo, ang atong pag-considerar sa mga tubag sa Ginoo, usara man gud ang atong sometimes gi-consider nga tubag sa Ginoo, ang yes lang. Pero remember nga adunay tulo ka mga basic answers ang Ginoo: yes, wait, and no. And every answer naa siya'y specific nga purpose, katuyuan ang Ginoo alang sa matag usa kanato. When God give His no answers, surely there are specific reasons. Naagit siya rason. Siguro ang rason ni ana masabtan nato later, or maybe some of His reasons usay di gid nato masabtan didto na unya siguro sa second life. Pero sigurado nga ang iyang rason reasonable good, no? Matawag na to nga reasonable good ang Ginoo. Nganong moingon siya sometimes no, nganong moingon siya og wait, ha? Nasa gina-develop pag moingon siya wait. Pero kung moingon siya yes, that means that's the best para sa ato, ha? So una, kung imo tan-aw ni Gala, ato makikaplagan o masabtan ang motive sa Ginoo. Number one, He wants us to have the best. Gusto ang Ginoo man gud nga labi na ang iyang mga kaanakan, iya gyud nga ma-enjoy ang pinaka-best sa tanan nga experience niya sa kinabuhi, og included nan ini ang atong mga gipang pangamuyo kaniya. Ikaduha, He does it for our safety. Sometimes ang Ginoo na ay mga panahon nga gina-preserve niya ang atong kinabuhi. Nga kanang something nga atong gipangayo, it might be nga makapalayo lang nato sa Ginoo. Og dili gusto ang Dios nga mapalayo kita kaniya. That's why gina-withhold niya, ginapugngan niya og dili niya gihatag, gi-grant kanato. No? Mo na sometimes na mga panahon mo ingon ang Ginoo, wait, just wait. Ngano man, maybe ang nangayo dili pa ready, dili siya matured enough nga moatubang kung ihatag niya kana direkta, no? That's why moingon siya, okay, hulat sa kailangan sa ka mag-grow, kailangan sa kang mag-mature aron nga sa panahon nga ihatag ko kana kanimo, ready ka, capable ka na, og able ka na, og matured enough ka na nga mo enjoy ni ana nga imong gipangayo. That's why hulat-hulat sa, no? So dili pa ka ready. Pareha gud sa bata, higala. Pareha ra sa bata ba sa parents. Nga ang bata gusto kaayo magkaroon siya og sariling motor. Ang problema, bisan bike pa gani di pa siya kabalo mo drive. Ha? Unya gamay pa pod siya. Minor de edad pa siya. So daghan kay mga dangers nga posible masugatan ni ining minor de edad kung i-grant dayon nimo. Suppose kaya nimo ihatag ang motor, example sa parents, pero for the sake sa iyang safety, protection o must welfare para sa iya, gadi sa siya tagaan. Hulat, inig magdako na ka, inig mag-mature ka na, ha, di ba? Ingon ana lang usahay. That's why moingon ang Ginoo sometimes wait, ha? Pag moingon ang Ginoo no, it's because ang Dios nakabalo sa ato ang kinabuhi, kung unsa ang di lang maayo, unsa pod ang dapat likayan nato, malikayan nga danger because of that specific request nga imong gipangayo sa Ginoo. Ikatulo, maybe it violate the principles of prayer and sa mga standard sa Ginoo. Usahay na atay mga pangayoon nga labag sa kabubuton sa Ginoo or naka-violate kita sa mga prinsipyo when it comes to prayer. Mali ang principle nga atong gina-follow o mali ang atong pagkilala sa Ginoo. It might be. Mao kini sometimes ang mga rason, no? Now, examples makita nato sa balaang kasulatan dinhi sa daang tugon, daghan kay mga prayers dinhi nga wala gyud gi-grant sa Ginoo, no? Kung naamay gihatag usahay nice light nga ang ginatawag modified
nga pag-grant sa Ginoo ni ana nga request. Masabtan nato kana later. No? Examples from the Old Testament. Example ini number 1 mao si Moses. Moses had prayed to enter the promised land but was not granted for disobedience. Naay moment sa life ni Moses nga nagpray gid siya specific prayer. Ang iyang handom, desire niya is that nga ang makatamak gid siya, no? Makasulod siya dito sa land of promise nga gi-promise sa Ginoo ngadto kang Abraham o ngadto pod kaniya, pero wala siya gi-allow sa Ginoo makasulod for naka-disobey siya sa kabubuton sa Ginoo. O giato ka na mabasa dito sa Numbers chapter 20 verses 8 down to verse number 12. Kamo na lay mubasa ni ana higala, pero mao kana ang nakapaluob dinha nga passage. Na ato makita nga gi-indicate dinha nga si Moses seriously nga hangyo gid siya, nag-desire siya nga unta i-allow sa Ginoo nga makatamak siya sa promised land. But the only thing, nagkamali siya, naka-disobey siya, nadismaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi katong time nga wala siya specific nag-follow sa gisulti sa Ginoo sa iya. Supposedly, dinhi nga account, gisugo siya sa Ginoo nga imong sultihan ang bato og ang bato mo hatag og tubig aron nga makainom ang mga tao nga during this time perting uhawa na gid nila, no? So mao kining panahon nga suko ang mga tao sa Moses, tagay may tubig, mamatay na mis kauhaw, no? So grabe na ang mga kuan na during this time mura si Moses og nawasa nga usahay pagparehagod sa nawasa pagway tubig, no? Balikason sa mga tao. Pero sa panahon ni Moses, perting daghan ng tao nga iyang dumala, gilid during this time gikan sa Egypt o nagpadulong sila sa land of promise while naa sila sa wilderness, nawadaan sila tubig og ang mga tao siya ang ginadumbol, siya ang ginasamok og tungod sa iyang ang pinaka meek man sa Bible, no? The meekest man mao si Moses, na lose temper siya during this time. O supposed to be nag-instruct siya sa Ginoo, okay, sultii ang bato, then ang bato mupaaga siya tubig. Pero sa high blood o sa suko, maybe na stress si Moses during this time, angrily struck the rock twice. Instead nga sultian niya, gibunalan niya kaduha ang bato og mao nabuak, pero ning agas gyapon ang tubig. Pero because of that, mao na ang rason nga wa gyud gi grant sa Ginoo iyang request nga makatamak siya sa land of promise. And even ang mga tao during that time, niini nga henerasyon, walay usa nga nakatamak except lamang sa kang Joshua o kang Caleb, according sa record, no? Ikaduha, by God's mercy allowed him to survey the land, the new land, the promised land, from the heights of Mount Nebo. Ang award lang gid sa Ginoo sa iya, ha, do nga wa siya gipasulod sa land of promise, gipatanaw lang siya, no? So ato makita nga naa gyapon favor, merciful gyapon ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay nga naman do nga wa siya gipasulod, pero gi-allow sa Ginoo nga makita niya, ma-view niya ang yuta nga gi-promise para sa katawhan sa Ginoo. Supposed to be mo to handom niya makatamak lang gyud unta siya pod, pero wala gi-allow sa Ginoo for the reason nga naka-disobey siya sa Ginoo. Ikatulo nga example in the Old Testament mao ang life ni King Saul. Si King Saul, nag-inquire siya may tungod sa Ginoo, no? The King Saul's inquiry of the Lord about the Philistines camp at Shunem was not answered because he sinned against God. Nakasala siya sa Ginoo. Og mao tong panahon nga pag-ampo niya sa Ginoo,
wala siya magrepent, wa gyud siya makaamgo sa iyang kamalian, wa gyud siya panumbaling, wa gyud siya grant ang iyahang pangayo, iyahang pangayo o impormasyon sa Ginoo. No? Mao kada siya to makita sa kinabuhi ni King Saul. And when Saul required of the Lord answered him not. Klaro kayo, no? The Lord answered him not. Abot pasabot, wala gigrant sa Ginoo ang iyahang gipangayo. Neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Ang word din answered, higala is, wala gigrant ang iyahang request. Pero gitubag siya. Wala gihatag ang iyang gipangayo. Ang tubag sa Ginoo is no. Kay nga naman, nagpakasala ka o wa ka nagrepent sa akong atubangan. Pareha gud sa usahay sa ginikanan. Nga pag ang mga anak mangayo, manghangyo, no? Pero nagpabadlong, so ipanis sa ginikanan, dili ka tagatagag allowance karon kay wa ka nag-obey, nagpabadlong ka, di ba? Ana sometimes part sa discipline sa Ginoo. No? So mao kana siya gala that because of his long record of sin against David, against the nation Israel, under siyang pagdumala, and against God, and repented not of it. Mao na ang rason nga gipugngan po sa Ginoo ang iyang mga pagtubag o paggrant sa hangyo ni King Saul tungod sa iyang dili lang kaisa but paulit-ulit, balik-balik nga pagpakasala against God o wa gyud siya makaamgo nga nagabuhat siya against kabubuton sa Dios. Ika-upat, mao kining kinabuhi ni David. Si David nagapray siya for his son by Bathsheba to live was not granted as consequence of his sin. So, taas kini nga story. Si David nakasala sa Ginoo ngadto sa kay Uriah by taking Bathsheba his wife, o nagtumpi-tumpi na, nag-abot-abot na iyang mga sala, gitabunan niya pero gi-reveal gyud sa Ginoo. As consequence, usa sa mga consequence nga gihatag sa Ginoo is that mapatay ang iyang anak kay Bathsheba. O grabing ampo ni ni David, grabing ampo niya. Nga di lang unta patyo ni iyang anak, pero nag-pronounce na ang Ginoo through prophet kay prophet Nathan nga mapatay gyud imong anak as consequence. Pero naghangyo siya gihapon sa Ginoo, pero wa gyud gi-grant sa Ginoo, no? So mao kana siya ta makita sa 2 Samuel di 2 Samuel chapter 12 verse 15 down to verse 20. Na ikalima, ang prayer ni Elijah nga mapatay na lang siya. Elijah's prayer to die out of stress after his great victory was not granted for God's own purpose. Sa dihang si Elijah, grabe ang attainment, no? Grabe ang achievement niya sa iyang pangalagad sa Ginoo. Pero after that, sa dihang pangita siya aron patyon ni Jezebel nga suko kayo sa iyang panahon during this time, suko kay daghan kay mga propeta niya nga gipang patay pinapildi sa contest sa against Elijah. Pero ato makita nga out of stress ni Elijah, nakaampo siya sa Ginoo, patya na lang ko Lord, mas maayo pang patay ko kaysa buhi. So kung imong tan-awon dinhi, mabasa na to sa 1 King chapter 19 verse number 4. Ingon siya, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father.
Oh, grabe ang iyang distress, ang iyang stress during this time. Siguro sa iyang kahadlok, naghalo nga kahadlok, kakapoy, kagutom, kauhaw, or sa iyang loneliness during this time. So ato makita nga ning sangko gyud nga nakahangyo siya sa iyang Ginoo nga pwede ba mamatay na lang ko? Patya na lang ko. Murag nakita niya, murag nahimo siyang helpless during this time, hopeless, discouraged. So ato makita nga even si Elijah, no? Nga makita na to nga tanan niyang gipangayo halos ginatubag sa Ginoo, pero during this time ang iyang prayer wa gyud gi grant sa Ginoo. It's because mas nakabalo ang Dios unsa ang maayo para kaniya. O kabalo ang Ginoo unsa ra dayon kulang niya. Gigutom ra dayon siya o gikapoy, no? Mao tong kung imong tan-awon ang kining account, gipakaon, gipahigda siya, gipatulog, gipakaon, gipapahulay, no? Until such time nga na-regain niya ang iyang kusog. O bisan ikaw higala, ako, no? Kitang tanan natay personal experience kanang ginatawag na stress or nasubraan sa kahago. Mura usay mawad-an ka kusog, mag-uul, sobraan ka kaluya, discouraged ka, na hopeless ka, or unsa ba, no? Nag-abot na imong nag-mix ang imong emotion to the point kung say murag mawad-an ka kusog. Ingon ka na, Lord, give up na ko. Pero nakasabot ang Ginoo na. Di niya na dayon na tubagon kanang moingon ka, Lord, patya na lang ko kay kung tubagon na niya na wa na kapila na ka namatay, no? So mao na igala. Now si Elijah simply ang iyang during this time nahitabo siya Elijah simply stepped out of the will of God in this prayer. Nakuan lang yun siya murag na out of control siya. So tungod sa iyang distress or sa gibati during this time. Now mao kadto ang mga samples sa Old Testament ug ato pong makita even in the New Testament. Nay mga examples na makita nato nga ang Dios sometimes or oftentimes naghatag po siya mga no answers for specific reason. Ato makita din hiuna a wrong motive prayer from Salome, James, and John to sit at the right and left hand of Jesus. Okay? So mabasa nimo kana dito sa Matthew chapter 20 verse 20 down to verse 22. Makita na to ang hangyo ni Salome. Hangyo sa iyang para sa iyang mga anak nga unta maglingkod sila left and right ni Jesus during sa iyang kingdom. Wala ingon sa verse 20. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Okay? Naa sila specific nga butang nga gusto gyud pangayoon sa kay Jesus. Unsa kana ingat sa 21. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on the right hand and the other on the left in thy kingdom. Ginoo, pwede ba nga mahangyo mi sa imo ha? Nga sa imong kingdom pagharion niya nimo later on, pwede ba nga akong duha ka anak maglingkod sa imong pika sa imong right hand? Mahimo siyang right hand or left hand? So unsa ingon ni Jesus Christ in verse 22? But Jesus answered and said, Ye know not what he asks. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. So grabe gid nilang desire sa pangayo nga naa sila special nga position diha sa kingdom ni Jesus Christ. So ato makita kato nga prayer is out of tinatawag wrong motive according sa atong nabasa. Ikaduha, James and John also mistakenly asks that fire out of heaven consume the Samaritan village
which refused to conceive or to receive, to receive the Messiah. No? So there was a time nga ang mga disipulo ni Jesus Christ mismo, no, mura siguro nangalagot sila ba nga ang Mesiyas gi-refuse dito sa mga lugar sa Samaria, village dito sa Samaria. O gusto si James o si John nga sunugon ang maong lugar. Usahay bitaw higala. I don't know kung na-experience ni mo kini, but there are times sa atong pagpangalagad sa Ginoo kada bitong gibastos ka, gi-reject ang imong gi-offer na maayo unta nga butang para kanila, pero out of kanang disappointments, makaing ka Lord siluti na lang gud ni sila. No, na mga panahon nga na makita na to nga even ang mga apostoles naapon ni ini nga feeling during this time. Sa dihang gi-reject ang iyang pulong, gi-reject ang Mesiyas, ang ilang Lord nga supposed to be maayo man unta og ikahatag si Jesus Christ sa ilaha, pero gi-reject. That's why ingon sa Lord, pwede ba nga magpaulan tag kalayo, magsugo mi ang kalayo mo baba o sunugo ng lugar na nga village, pero gi-check sila ni Jesus Christ. No, it's not dili kay nga naman na ay right time nga i-judge kini mga tawo nag-reject sa akong pulong, no? Mao kana siya, just wait, dili pa karon ang tamang panahon. So padayon pa sa pagtrabaho og na-check pud sila si James o si John sa ilahang ginatawag nga pagkamali sa ilang request during this time. Number 3, a late prayer of the rich man in Hades. Si Jesus Christ naghatag pud siya sa dinhi sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Some of Bible scholars nagasulti nga usa kini ka parable, story nga gisulti ni Jesus Christ. Okay? So parable man or kundili, pero ang point ni Jesus Christ gi-emphasize niya dinhi ang late prayer sa rich man and in Hades. Bot pasabot naa day mga request na to, na mga pag-ampo sa tao nga ulahin na, no? Ulahin na, too late nga prayer. Ato makita, it's the best we can do is to pray in trust and confidence in times of difficulty and testing. Mao kini siya, dapat mag-ampo gyud kanunay, dili dapat ipahuli ang prayer, kay nganuman there are times na suppose ang Ginoo pwede siya mo grant ni ana nga request, but sad to say wala ka nag-ampo para ni ana. That's why gi-withhold sa Ginoo, wala niya gi-grant. Okay? Hinumdumo na to nga naay ginatawag nga conditional blessings gikan sa Ginoo. Na kung naa may mga unconditional blessing, naa na siya, naapoy ginatawag naapoy ginatawag kung naay unconditional blessing, naapoy ginatawag conditional blessing. Og ang conditional blessing, we need to pray for it, to ask for it. Pangayoon nato kana na belong siya sa conditional blessing. Kana ditong pangayoon nimo specific nga butang, pero ipakita sa Ginoo sa imo nga ma-materialize gyud ang imong gihandom og more than pa sa imong gipangayo. The only thing, kailangan ma-develop ang atong trust, ang atong confidence diha sa Ginoo. May God wants us to learn valuable lessons in trust and patience when we ask the right thing with a right motive and in a right manner. Okay? So bantayan na to the moment nga kita mag-ampo sa Ginoo. Kung gusto tang iyahang tubangon gyud, una atong tanawon, atong siguruhon nga ang atong trust, ang atong pasensya tama gyud, muhulat ta, di ta magsibagulbol, di ta magsireklamo. Then ikaduha, mangayo ta sa tamang butang. Kay kung mali ang atong pangayoon, sigurado gyud di gina ni grant. Di lang tamang butang atong ipangayo, right motive, tama ang atong purpose o rason nganong ngayo taniana. O katapusan, with a right manner. Kay usahay, tama ang butang atong ipangayo, tama ang atong motibo, pero mali
ang atong pagpangayo. Okay? So, mo nang bantayanan, we should be careful enough. Such times of difficulty often prepares us for God's best that is still awaiting us. Kung naamay mga ampuan na to nga murag dugay man gi-grant sa Ginoo. So kung dili na no, so but pasabot naapalay kulang na to, i-prepare pa kita niya aron maging matured kita enough, ma-ready kita nga mo receive ni ana nga maong blessing atong gipangayo. Huh? It might be. So, mao na siya ang atong kwan nga we cannot limit God. Dili na to siya pwede limitahan kay naa siya sariling plano o pagbulutan o makaayo alang sa iyang katawhan. Does God always answer prayer? My answer is yes, big yes. But remember, consider God's 3 basic answers. Na ay yes, na ay wait, and na ay no. Unsa man nga tubag ni ana sa Ginoo, unsa man nga iyahang nga gihatag nga tubag, naa siya'y valid and best reasons para sa ato ang kaayuhan. Hinaot nga gibless ka sa pulong sa Ginoo higala og dalaygon ang Dios. Hinaot pa nga siya padayon sa pagpakiistorya sa atong mga kasing-kasing. Padayon ikaw, padayon ako sa pag-alagad sa Dios, magdepende sa Ginoo, magsalig sa Ginoo, iputang diha iyang atong confidence ang ato ang kinabuhi. Hinumdumon nato that apart from God, we are nothing. Salamat and dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi.